Magandang umaga mga bata. Nais ko munang tumayo ang lahat para sa ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo ay pakipulot lahat ng basura na nasa ilalim ng inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Sino muna ang mga liban sa ating klase? Magaling! Walang liban sa ating klase. Sino nakakaalala ng mga alituntunin natin sa loob ng klase? Magaling! Una ay pumasok sa takdang oras. Pangalawa, maupo ng maayos. Pangatlo, makinig ng mabuti at ang mga mata ay nakatuon sa guro. At ang panghuli ay makilahok sa mga gawain. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ano ang tinalakay nating aralin noong nakaraan? Tama, tungkol sa gawi at ugali na makatutulong at makasasama sa kapaligiran ginagalawan sa tahanan, sa paaralan at sa komunidad. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay maipapakita ako sa inyong mga larawan. Ang gagawin niyo lamang ay pagmasdan ito ng mabuti at sagutin ang aking mga katanungan. Handa na ba kayo mga bata? Magaling, simulan na natin. Tingnan niyo ang mga larawan. Anong lugar ito? Tama, paaralan. Ano ang ginagawa ng mga tao rito? Tama, nagbabasa at nagsusulat. Sino-sino ang madalas nating makita sa paaralan? Tama, tulad ko na isang guro at kayo, mga mag-aaral. Ano naman ang nasa larawan? Tama, ospital. Ano ang ginagawa ng mga tao rito? Tama, naggagamot ng mga may sakit. Sino-sino ang madalas nating makita sa ospital? Tama, mga doktor at nurse. Sa pangatlong larawan, anong lugar ito? Tama, pamilihan. Ano ang ginagawa ng mga tao rito? Tama, namimili ng mga pagkain at mga bagay sa loob ng bahay. Sino-sino ang madalas nating makita sa pamilihan? Tama, mga tindero at tindera. Sa pang-apat na larawan, anong lugar ito? Tama, ito ay simbahan. Ano ang ginagawa ng mga tao rito? Tama, ang mga tao ay nagdarasal. Sino-sino ang madalas nating makita sa simbahan? Tama, mga pari at sakristan. Sa panghuling larawan, ano ang lugar na ito? Tama, ito ay parke o palaruan. Ano kaya ang ginagawa ng mga tao rito? Tama, namamasyal at naglalaro. Mga bata, ano kaya sa tingin nyo ang panibago nating aralin ngayong araw? Tama, ang panibagong aralin natin ngayong araw ay tungkol sa konsepto ng komunidad. Ngayon naman, may ipapakita ulit ako sa inyo mga larawan ng iba't ibang uri o iba't ibang lugar sa komunidad. Ang gagawin nyo lamang ay pagmasdan ito ng mabuti at sagutin ang aking mga katanungan. Nauunawaan ba mga bata? Simulan na natin. Nakikita niyo ba ang mga lugar na ito? Sa munisipyo, sino ang nagtatrabaho dito? Tama, mga opisyal ng pamahalaan. Sa ospital naman, sino ang nagtatrabaho dito? Tama, mga doktor at nurse. Sa paaralan naman, sino ang nagtatrabaho dito? Tama, mga guro. Sa pamilyan, sino ang mga nagtatrabaho dito? Tama, mga tindero at tindera. Sa simbahan naman, sino ang nagtatrabaho dito? Tama, mga pari. Magaling mga bata. Ano nga ba ang komunidad? Ang komunidad ay isang grupo ng mga taong nakatira o nagtatrabaho ng sama-sama sa parehong lugar. Ang mga tao sa mga komunidad ay maaaring pumunta sa parehong mga paaralan, mamili sa parehong mga tindahan, at gawin ang mga parehong bagay.
Tumutulong din sila sa isa't isa at pagsamahin ang mga problema ng sama-sama. So, ang sumusunod ay ang mga bumubuo sa komunidad. Una ay ang pamilya o tahanan. Itinataguyod ang kapakanan ng mga anak at miyembro nito. Pangalawa ay ang paaralan. Dito nagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa komunidad. Pangatlo naman ay ang pamahalaan. Sila ang gumagawa ng batas na pinapatupad sa komunidad. Pang-apat ay ang ospital. Ito ay isang lugar kung saan dinadala at ginagamot ang mga may sakit at nasugatan upang sila ay gumaling. Panlima ay ang simbahan. Ito ay pook sambahan ng mga tao kung saan sila nagtitipon upang sumamba, magdasal at makinig sa salita ng Diyos. At ang panguli ay ang pamilihan. Ito ay ang lugar kung saan nagtitinda at namimili ang mga tao ng iba't ibang produkto tulad ng pagkain, damit at gamit sa bahay. So, ang komunidad daw po ay mahalaga dahil dito nagtutulungan ang mga tao upang masiguro nila ang isang maayos at papayapang lugar na titirahan nila. Ang mga tao ay nagsama-sama upang magtulungan para sa maayos na pamumuhay. Kailangan nila ng mga bagay o institusyon upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang pamumuhay sa komunidad. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pangalawang gawain. Ito ay ang gumuhit tayo. Hatiin ko kayo sa 4 na pangkat at ang bawat pangkat ay may nakaakibat na uri ng komunidad. So, gagawa kayo ng poster na nagpapakita ng mga miyembro o pangunahing tao na bahagi ng komunidad na iyon. Gamitin ang Crayola, colored paper at iba pa upang maging malikhain ang inyong gawa. Unang pangkat sa inyo ang paaralan, ikalawang pangkat sa inyo ang simbahan, ikatlong pangkat sa inyo ang pamilyan, at ikaapat na pangkat sa inyo ang ospital. Pagkatapos ay ipepresenta ng bawat pangkat ang ginawang poster sa klase. Ito ang pamantayan ng pagmamarka. Una ay ang nilalaman, 20%. Pangalawa, pagkamalikhain, 10%. Pangatlo, kaayusan, 10%. At ang ikaapat ay pagpapaliwanag, 10%. Kabuuan ay 50%. Meron lamang kayong 10 minuto para gawin ang aktibidad na ito. Maaari nyo nang simulan. Tapos na ba ang bawat pangkat? Mahusay mga bata. Bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong sa iyong komunidad sa simpleng paraan? Tama, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa paaralan at kalsada. Paano naman kayo nagpapakita ng respeto sa pari, guro, doktor o nurse kapag sila ay nakakasalamuha mo? Magaling sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at paggalang na pagbati at pakikinig sa kanilang sinasabi. Sa inyong bahay o barangay, sino-sino ang tumutulong para maging maayos at ligtas ang komunidad ninyo? Tama, ang mga barangay tanod, street sweeper at opisyal ng barangay ang tumutulong upang maging maayos at ligtas ang inyong lugar. Mahusay mga bata. Sa ating pinag-aralan, ano ang iyong natutuhan? Mahusay. Ang komunidad ay binubuo ng mga taong nagtutulungan upang maging maayos ang lugar. Sino-sino ang bumubuo ng isang komunidad? Magbigay ng 3 halimbawa. Tama, ang komunidad ay binubuo tulad ng guro, doktor, at tindera. Bilang isang mag-aaral, paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa mga taong tumutulong sa ating komunidad? Sa pamamagitan ng paggalang at pasasalamat sa kanilang ginagawa. Magaling mga bata! Para sa ating susunod na gawain, sagutin ito sa inyong kwaderno. Panuto, tukuyin ang bumubuo sa komunidad na nagpapatupad ng mga sumusunod na gawain. Piliin ang sagot sa kahon. Isulat ang angkop na titik sapat lang. Sa letter B naman, tama o mali. Panuto, basahin ang sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ito ay tama o mali. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga gawain. Tapos na ba mga bata?
Magaling! Ngayon naman ay sagutin natin. Number 1, sila ang nagtuturo ng mga kaalaman sa mga kabataan. Ano ang sagot? Tama, ito ay ang paaralan. Letter E. Pangalawa naman, dito makakakuha ng mga libreng gamot at serbisyong medikal. Tama, ito ay ospital. Dito nabibili ang mga bagay na kailangan natin. Tama, pamilihan. Sila naman ang nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at nag-aaruga sa atin. Tama, pamilya. Sila naman ang nangangaral ng mabuting asal at pananampalataya. Tama, C. Simbahan. Sa ating pangalawang gawain, number 1, ang nurse ay nag-aalaga ng may sakit. Tama o mali? Tama. Ang pari ay tumutulong sa komunidad sa pamamagitan ng pagdarasal. Tama. Ang guro ay nagtuturo kung papaano magbasa at magsulat sa paaralan. Tama. Pang-apat, ang barangay tanod ang nagtitinda ng prutas sa palengke. Tama o mali? Mali. Ang tindera ang nagpapanatili ng maayos at ligtas na komunidad. Tama o mali? Ito ay mali. So mga bata, sino ang nakakuha ng mataas na puntos? Sino naman ang nakakuha ng mababang puntos? Mahusay at ang gagaling ninyo mga bata. Para naman sa inyong takdang aralin, gumuhit ng inyong komunidad at ilagay ang mga taong tumutulong dito, tulad ng guro, tindero o tindera, doktor, nurse, at iba pa. Ito ay gagawin ninyo sa inyong kwaderno at ipapasa ito sa ating susunod na pagkikita. Yun lamang para sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli mga bata, paalam!